Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay tinanong ng elder ng Moonlight Sect na isa sa 10-headed demon soldier na si Jin Gahi, ang humihiling ng kanyang serbisyo patungkol sa mga pangalan ng gumawa ng iyon sa kanilang grupo. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad nang kumilos ang elder, at habang patungo ay sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na sinong mag-akala na ang ganitong klase ng swerte ay magtutungo sa kanyang harapan. Sabi pa nito na sa ngayon ay paubos na ang kanyang mga pondo dahil sa pagtatayo ng bagong sangay sa lugar ng Crouching Dragon State, at ang ganitong klaseng kontribusyon ay sigurado siya na magagamit niya sa hinaharap. Ang 700-head Demonic King ay ang nakaupo sa pinakataas ng kanilang Dark Spectral Sect, at ayon sa kanyang mga narinig na ang kapangyarihan nito ay sapat na upang madami na ang buong martial world. Nang bigla naman nitong naalala ang kanyang nakaraan habang nasa harapan nito, at sinabihan siya na nakikita niya ang batang siya sa kanya, sabi pa nito sa kanya na masyado pa siyang bata ngunit ang kanyang husay sa paggamit ng sandata ay kahanga-hanga na, kaya naman ay sinabihan siya nito na aasahan niya ito sa hinaharap sa pagbibigay ng karangalan para sa kanilang sect, kaya naman ngayon ay itinatalaga na siya nito bilang isa sa 10-headed demon soldiers ng Moonlight Cult. Masaya naman itong napapasabi na ang kanilang pinuno ay kinilala ang kanyang kakayahan kahit pa na walang-wala ito kumpara sa kanya, kaya naman ay nagsanay ito buong araw at gabi upang hindi mawala ang tiwala nito sa kanya, at ngayon ay ang kahit na sino sa kanilang 10-headed demon soldiers ay walang kahit na sino sa mga ito ang kayang matapatan siya. Kaya naman sabi nito na kung magagamit niya ang oportunidad na ito upang makakuha pa ng kaunting papuri, ay maaari niyang magawa na makuha ang pwesto bilang ang 100-headed Demonic King, kaya naman ay napasabi na lamang siya na maghintay lamang ito. Matapos naman ang ilang sandali ay agad naman na niyang natano ang lugar na kanyang pupuntahan, nang agad naman itong napahinto, dahil sa may kung sino siyang nakita sa di kalayuan. Bigla naman na nagtaka ang ating bida na si Yeonjuka dahil sa biglaan na lang na natamba ang lagayan ng mga herbal na kanyang kinukuha. Kaya naman ay galit siyang tinanong nito patungkol sa pagkakakilanlan niya, at kung mayroon ba itong huling kahilingan bago siya mamatay. Napatigil naman dito ang babae, at sa isip niya habang pinagmamasdan ng ating bida na ang isang ito ay may kakaibang aura na nakapalibot sa kanyang katawan, nang bigla naman siyang napasabi na ang edad nito at ang kulay ng kanyang buhok, ay sa tingin niya na ito na ang kanyang hinahanap. Nang bigla naman na nagtanong ang ating bida na kung hindi ba ito sasagot sa kanya, at kung ano na ang gagawin niya sa bagay na ito, dahil sa ang mga halamang gamot na ito ay para sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa nangyari ay napangiti naman ang babae at napasabi na mukhang ito na nga talaga ang kanyang target, nang bigla naman siyang inutusan ng ating bida na damputin na niya ang lahat ng mga natapon at ipagsasawalang bahala na lamang niya ang mga nangyari. Nang bigla naman na nagsalita ang babae at sinabi na mukhang makakatipid siya ng kanyang paglalakbay patungo ng kanilang village. Matapos ay tinanong nito si Yeonjuka na kung nasaan na ang matandang kasama niya na may suot na bamboo hat at kung bakit nag-iisa lamang ito, dahil mas maganda sana kung parehas na niyang ililigpit silang dalawa sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagtataka naman si Yeonjuka sa mga sinasabi nito. Kaya naman ay tinanong siya nito na kung anong mga sinasabi ng kagaya niyang matandang babae, at kung siya ba ay kasama ng mga assassin noong nakaraan. Sa nangyari ay nagalit naman ito dahil sa tinawag siyang matandang babae ng ating bida at tinanong siya na kung saan siya makakakita ng magandang kagaya niya at tatawagan lamang na matandang babae, at kung anong lakas ng loob nito na mapagkamalan siya bilang mga mababang uri na mga assassin, dahil siya ay isa sa 10-headed demon soldier ng Moonlight Cult. Sa narinig naman na ito ni Yeonjuka ay nilinaw naman niya dito na kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang lugar na tinutuluyan ng walang kwentang Lunar Fairy. Nagalit naman ito at sinabihan siya na kung anong lakas ng loob nitong insultuhan ang Lunar Fairy sa harapan niya mismo. Tinanong naman siya ni Yeonjuka na kung insulto ba ang sinabi nito, dahil ang salitang insulto ay hindi nababagay sa kung sino na nagawang hukayin ang libingan ng kung sino at itapon ang bangkay nito sa basurahan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Sa isip naman ng babae na kung ang tinutukoy ba nito ay ang pagpaparusa sa naiwan ng Moonslashing Swordsman, at hindi niya makakalimutan ang sinabi sa kanya ng Lunar Fairy na ang mga anak at kamag-anak ng Crouching Dragon Estate ay kulay pula ang mga buhok, kaya naman ay agad nitong inilabas ang kanyang sandata upang humanda sa pakikipaglaban. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung aatakihin ba siya nito ng dahil lamang sa ganun. Ngunit sinabihan naman siya ng babae na hindi na kailangan ng mga salita, kaya naman ay agad itong sumugod at sinabi na kung siya ay konektado sa Crouching Dragon Estate, ay dapat na ikonsidera niya na mortal na kaaway ang buong Dark Spectral Sect, na agad naman na sinagot ng ating bida at sinabi na hindi na niya nais na mapunta siya sa bagay na iyon dahil sa hindi naman siya interesado sa mga ito. Matapos na matagumpay na masalag ni Yonjuka ang pag-atake ng babae, ay muli itong sumugod at sinabi na dahil sa mayroon silang rason na paslangin ang isa't isa, ay hindi na ito magiging mabait pa sa kaniya. Sa nangyari ay napasabi naman si Yonjuka na kumpara sa mga kasamahan nito, ay mas magaling siya doon. Masaya naman na nagpasalamat ito sa sinabi ng ating bida, ngunit ang hayaan na nakabukas ang kanyang depensa ay isang malaking pagkakamali, kaya naman ay agad nitong inihagis ang kanyang sandata patungo kay Yonjuka. Mabilis naman na nakita ito ng ating bida, kaya naman ay agad niya itong sinipa, upang mapawalang bisa ang atake ng babae. Sa nangyari ay nagtataka naman ito dahil sa nagawa ni Yonjuka ang makapag-react sa ganong kalapit na distansya. Sa lugar naman ng ating bida ay nang matapos ito, ay masaya niyang sinabihan ang matandang babae na habang tumatagal ay binibigyan siya nito ng dahilan upang mamangha. Nagalit naman ito at tinanong si Yonjuka na kung gumagana ba ng maayos ang kanyang mga mata, dahil sa papaanong naiisip nito na siya ay isang matandang babae. Nang bigla naman na sinabi nito na mukhang alam na niya kung bakit, ito ay mukhang umaakto siya ng ganito dahil sa tingin ng ating bida na maganda talaga siya, at alam na niya na din na sa edad nito ay mukhang hindi pa ito nakakakita ng mga magagandang muka kagaya niya, kaya naman dahil doon ay masaya niyang sinabi na kung ganun ay siya ang pinakamagandang babae na dadapuan ng kanyang mga mata. Sa nangyari ay naalala naman nito ang kanyang mga nakasamang mga babae sa buhay niya. Matapos ay malakas nitong sinabi sa babae na tumigil na siya sa kanyang mga sinasabi dahil sa totoo lamang ay pangit siya, dahil dito ay nagtataka naman na tinanong nito ang ating bida na kung nasa paa ba niya ang kanyang paa o ano. Matapos ay tinanong niya ito na kung sa tingin ba niya na ayos lamang na inisin siya nito, kahit na alam naman ng ating bida na nailigtas lamang siya dahil sa maswerte ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Yonjuka na siya ang umaasa lamang sa swerte sa mga kakayahan na mayroon siya, ngunit kahit ganoon ay namangha naman siya dito kahit na papaano. Sa nangyari ay nainis naman sa kanya ang babae dahil sa walang preno ito kung magsalita. Naiinis siya dito ngunit sa tingin niya na ang kakayahan nito ay hindi isang biro lamang. Nang bigla naman na sinabi ng ating bida na ang ginawa niyang pagbato ng kanyang sandata ay isang matalinong pamamaraan, ngunit hindi gagana sa kanya ang mga ganong klaseng mga palabas. Matapos naman nakuhanin nito ang kanyang sandata, ay tinanong niya ang ating bida na kung mukha bang ibinato niya ang kanyang sandata, ngunit sa tingin niya na dahil sa level nito ay sa ganun niya lamang nakita ang ginawa niya, kaya naman sinabi nito kay Yonjuka na pagmasdan niya ng mabuti ang kanyang gagawin, dahil sa masasaksihan nito ang isang realm na lagpas pa sa kanyang imahinasyon. Matapos ay agad naman niyang nilagyan ng kanyang enerhiya ang kanyang espada, at agad na naipabalik sa kanyang kamay. Matapos ay mayabang nitong tinanong si Yonjuka na kung may narinig na ba itong patungkol sa pag-iisa ng katawan at ng espada. Matapos ay agad naman itong nagpasikat sa harapan ni Yonjuka, at winawasiwas ito sa kung saan-saan. Sa nakitang ginagawa naman na ito ng babae, ay napatanong na lang ang ating bida sa kanya na kung bakit nito winawasiwas ng ganon ang kanyang sandata, at mukhang nababaliw na ito. Ngunit niyabangan lamang siya ng babae at sinabi na ito ang realm kung saan ang kung sino ay magagawang magamit ng maayos ang kanyang espada kahit pa hindi niya ito hinahawakan, at mukhang hindi maiintindihan ito ni Yonjuka sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Sabi nito habang nagpapasikat ng kanyang mga tricks, ay sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasanay,
ay nagawa niyang maabot ang level kung saan ay maaari niyang makontrol ang kanyang espada mula sa malayo na parabang parte na ito ng kanyang katawan, kaya naman matapos na sagudin ang ating bida ay sinabi nito na ngayon ay siya pa lamang ang unang makakaramdam kung gaano ba ito nakakatakot. Matapos na ikumpas nito ang kanyang kamay senyales ng pag-atake, ay sinabi nito na sa mata ng ating bida ay magmumuka siyang isang espada, kaya naman ay tinanong nito si Yonjuka na kung naiintindihan na ba niya ngayon ang ipinapaliwanag niya dito. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida na kung seryoso ba ang isang ito, dahil kahit ang matandang si Shimyanggak ay kayang-kaya din na magawa ang ginawa nito. Nang makalapit ang babae, ay agad naman na iniangat ni Yonjuka ang kamay nito upang pagsanias sa kanyang espada na umatake. Sa nangyari ay natigilan naman ang papasugod, at agad na umiwas sa papalapit na pag-atake sa kanya, sinundan pa ito ng ating bida ng isa pang pag-atake, kaya naman nang papalapit ng muli ito sa babae, ay agad naman niyang sinalag ito. Matapos ay agad naman itong inihinto ng ating bida, sa ginawang iyon naman ni Yonjuka, ay gulat na napapasabi ang babae sa kanyang isip na hindi maaaring mangyari iyon, dahil mukhang ang batang ito ay ganap nang naabot ang realm of the telekinetic sword. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.